guys, ngayon po ay tumawag ako kay darling ko, yung morning call ko sa asawa ko. So ay ayaw niya mag-video. Okay, sabi ko, kung ayaw mo mag-video, kung ayaw mo mag-video, ay di nag-screen record ako. Sabi ko, iharap mo na lamang sa dapat iharap yung ating camera para kahit paano ako na lang ang magte-take ng video. So ayan guys, samahan nyo kami ha sa aming kalokohang dalawang mag-asawa ha. First time kong ginawa itong pag-screen record. So ayan, samahan nyo kami mag-asawa sa aming pag-screen record. So tingnan nyo na lamang po yung kapaligiran namin sa aming sa aming lugar. Pakikita ko na lamang po ulit yung aming yung harapan, likuran, kahit po saan. Yan. Samahan nyo na lang po kami guys ha. Yan guys, ipakikita na ni darling ko yung aming kapaligiran. Yan, itsura baga ayaw pa niya, labag sa kalooban niya na mag-video Sabi ko, mag-video ka naman at wala akong maya-upload na Sabi ko ganun. Pag hindi ka ako nag-video, pag hindi ka nag-video, di wala akong pang-upload. So, sabi ko, video ka naman dyan. Ayaw pa yan, labag yan sa kalooban niya mag-video. Sabi ko, iharap mo dun sa, dapat iharap ang camera para kahit pa paano. Di, maganda naman yung ibubios. Yan. Iharap niya na kung saan dapat iharap yan. Ang unang pinunturyang harapan yung pang pinakasahig. Ayan. Yan sa likuran ng bahay ng aking anak. Sa likuran ng bahay namin actually. Kasi yung harapan ng bahay ng anak ko ay yung bahay ko. So yan, nandiyan sa tingnan ko berding-berde. Berding-berde ang kulay ng mga damo. Yan. May dumaan pang tricycle at natatakot at meron daw hulihan. Sabi ng asawa ko, di tingnan mo muna kung may manghuhuli o wala. Sabi niya, may alam naman kung may mga nanguhuli o wala kasi mahirap yung mahirap yung walang lisensya baga. So yan. Yan, yung mga nakahailera po mga tricycle diyan yan po yung isang yun sa pamangkin namin, yung isa po nasa sa gildi yung amin. Nakaparada diyan sa may pinakakarasada. Yan, yung harapan yan yung harapan ng bahay ng anak ko to. Yan, nasa sa kaliwa. Tapos ito na dito sa may kanan, yan, yung mga na yan, mga kapitbahay namin yan Ito nasa sa kaliwa po, yan, yung mataas na bahay na dyan, yung may gate na yan sa aking biyanan po, tsaka sa aking bayaw. Ito nasa sa gilid po, yung nasa sa may bandang, is yun na po ang aking bahay. O, diba, ang ganda ng kapaligiran, diba, diba? Sabi ko sa asawa ko, mag-video naman, wala na akong pang-upload, kaya yan. Screen record ko na lang, para magkameron ako ng aking pang-upload. Wala na kasi akong pang-upload, sayang hindi pa ako nakakapagkuha. Kahit ganyan ang mukha ko nakabalandra, pawis na pawis po ako diyan. At ako po ay naglilinis ang sahig. Ako po kahit naglilinis ang bahay namin at ako po ay natawag sa asawa ko, wala pong problema yan. Kahit itsura ko, okay lang yan. Samahan nyo na lamang pong ilibot kayo ng aking darling ha, sa aming kapaligiran. Sa aming harapan, sa aming tagiliran, sa likuran, yan. Mailaya, silangan, kanluran, at tilaga. Yan, na tinatawag. So, first time ko po, ang ganda po ng ang ganda ng nung yellow bell. Ang ganda ng bulaklak po ng yellow bell. Sa kapitbahay po namin yan, yung may gate na yan. Kapitbahay namin yan. Pero ang ganda ng yellow bell. Ang ganda ng yellow bell. Yan ang bahay ng anak ko. Yan ang bahay ng anak ko. Diyan nakatira yung aking darling. At saka kung ako'y uuwi, diyan na rin ako titira. Alangan kami maghiwalay pa. Tapos po yung nasa sa kaliwa, yun po ang bahay ko. Hindi niya na ipinakita yung bahay ko. Yan yung isa. Nasa sa gilid. Yan po yung bahay namin. So yung po tricycle din, hindi amin ha. Yan po doon sa pamangkin namin. Yung aming tricycle din nakaparada sa garahe. Nakaparada sa garahe yung aming bahay. Yung aming tricycle. Yung nasa sa gilid na yan.
Sabi ko yung mag-video-video ay ayaw mag-video ay. Kita nyo, pati yung likuran ng bahay namin, kinuha na. Para ako kahit makaabot man lang ako ng 10 minutes, edi may pang video ako, di ba? Ayan. Itutur na lang po kayo ng asawa ko dyan sa likuran ng bahay namin, ha. Yan, yung bangkulong ng asawa ko, pagka po kami, halimbawang may mga aanuhin na baboy, yan, sinasakyan yung bangkulong na yan, nakaparada dyan sa garahe. May bangkulong po yan. Yun ay para sa baboy lang, pagka po kami, halimbawa may okasyon, bibili ng mga yan. Ginagamit niya yung sakayan ng mga baboy. Pagka may mga okasyanan. Yan. Yan po yung sa likodan ng bahay namin. Ito yung makikita nyo, berding-berde ang kapaligiran. So, yung pong mga kapitbahay niya namin sa mga niyan is medyo malalayo pong agwat. Pero dito po sa aming kahilera is kami po halos idikit-dikit na. Kasi isa po kami ang compound. Yan pong mga natin dyan sa may harapan ng bahay namin. Isa pong isa pong pisa yan. Kung ibig sabihin iisa siyang lahi. Kaya lamang po yung iba yung ibang ilote na ibenta na. So, may mga iba nang pumasok na tao. Ibang hindi na namin kamag-anak. So, yan. Diba? Berdeng-berde ang kapaligiran. Ang gandang tingnan kaya, pagka ganyan makikita mo yung parang ang aliwala sa mata. Kung hindi tulad po dito sa Hong Kong, wala na ako nakikitang berde. Nakikita ka man ng berde, di yung mga halaman nila ang talaga nasa sa mga gilid-gilid. So, yun na po. Yan ang garahe. Yan, may bangkulong diyang nakaparada. Yan yung kanyang bangkulong na inaanuhan ng sakyan na halimbawa na kung ano-anong dapat gagamitin. Kasi hindi po pwedeng gamitin yung tricycle namin. Mga po yun ng mga sa bata. Pang service ng mga bata. Hindi na po kasi niya pinapasada. Sa dami na po kasi ng tricycle sa amin. So, ginawa na lang ng asawa ko is pang na lang po siya, yung pang service para hatid sundo ng aking mga apo. Ng amin pong mga apo. So, yan. Samahan nyo ha, ituturo kayo ng asawa ko sa loob ng bahay ng aking anak. Yan po yung kanyang yung tinatawag tangkal. Alin nga yung tangkal? Yung sa amin po sa Batangas, ang tangkal, ikulungan po ng mga manok. Yung kanyang mga alagang mga manok na hindi naman isinasabong, galing lang mag-alaga ng manok. Yan. Berdeng-berde ang kapaligiran sa likod. Buhay probinsya talaga. Buhay probinsya. Yan. Yan, diba? Kita nyo may bangkulong. Yan. So, yan. Yan yung bahay ng aking bunso na nasa sa Taiwan. So, yung anak po ng aking anak na bunso ay nag-aalaga po yung aking pong asawa. So, yan po, nandiyan na tayo sa loob ng bahay. Yan yung bahay ng aking anak. Yung bahay ng aking anak na bunso. Yung mag-asawa po kasi ng anak kong bunso ay nasa sa Taiwan. So, nabili po nila yung lote. Tapos, after a few years, yun, nakapagpagawa ng bahay. Paunti-unti din naman yan. Basta yung isang kabuuan niya na ipagawa nila ng isang buo. So, yung pagpapapinis lahat-lahat. Paunti-unti. Sa paunti-unti po kasing pagpapagawa, hindi mo namamalaya na natatapos na pala yung bahay mo na hindi mo napapansin. Ganun po yun. So, ganyan po kalinis, ganyan po kaano yung asawa ko sa bahay. Malinis po yung asawa ko sa bahay, sa totoo lang. Mas magaling pa po yung maglinis ng bahay kaysa sa akin. Pero kung tutusin po, kahit sila ay naglinis na, sa akin po kasi reject pa din. So, yan. Ganyan po kalinis, ganyan po kaano yung asawa ko sa paglilinis ng bahay. Nakikita mo talaga yung kung sa kung yung kanyang tawag dito, yung kanya bagang parang pagka, ano ba yung tawag dun sa Tagalog, hindi ko masabi. Basta yung gano'n, yung cleanliness niya baga. Yung cleanliness niya sa bahay, sa lahat-lahat. Yan. Magaling siyang magaling siyang magkumpuni ng mga bahay, gano'n. Lalo na sa yan. Magaling talaga siya sa lahat. So,
Yung pong pintura niya sa loob yung aking asawa na rin ang nagpintura niyan. Hindi na po kami kumuha ng hindi na po siya kumuha ng labor kasi siya lang naman ang nagpipintura eh. May katulong man siya diyan yung mga pamangkin niya na nagpipintura yun. Kasi yung isa ko pong apo na nakahiga, yun po ay may lagnat, kaya yan ay nakahiga sa sopa. Yung isa naman po ay nasa sa school, kaya yan malinis ang bahay, walang nagkakalat. Ayan, malinis ang bahay. Walang nagkakalat ay nasa sa school. Pagdating po niyan sa school, asahan mo yung sopa na kapag kalinis-linis, yung pagka makikita niya pag dumating na yung aking apo na isa, ay Diyos ko Lord, para na yung dinaanan na ng 10 bagyo sa gulo.